Ang amin pong ginawang program is currency converter kung saan po is na di-display niya po or nako-convert niya po yung mga foreign currency into peso po. And ang una po namin ginawa is ang mag-declare po ng scanner para po sa mga user inputs and some variables, then objects. And dito naman po is nadi-display yung kung ano po yung palitan, yung dollar to peso and euro to peso. And dito naman po sa line of codes na to is gumawa po kami ng while statements or while loop na kung saan maglulup po siya na maglulup hanggat hindi po na namimit po yung condition na meron pong break kung saan po siya mata-terminate. And ipapaliwanag ko po sa inyo yung buong laman po niyang while loop na yan. Ang una po is dito po is i-display niya po kung anong gusto po ng user, kung dollar to peso, euro to peso, or exit. And dito po is kukunin po yung user input. And sa unang statement po ng if, dito po, if yung in-input po ng user is 1 or 2, is papasok po siya dito sa condition na to. Kung saan po, magtatanong po yung program kung ano pong amount ng yon. And gumawa po kami dito ng validation kung saan po, if yung user po ay hindi po nag-enter ng numeric value or ng string, is lalabas po siya ng error message na mag-input po siya ng value. Ipapakita ko po. If 1. If ang in-enter po ng user is mga string po, may lalabas po siyang error na invalid input, please enter a numeric value. Ibig sabihin po, na-detect po nung program na hindi po double or integer po yung in-enter ng user. Then magtatanong po ulit siya ng panibago. And next naman po is, pagka po nasigurado na po nung program na integer or double po yung in-enter ng user, is i-store niya po yung value nun sa variable na amount. Then dito po may panibago po siyang validation na if yung in-enter po ng user is less than po ng 0 or negative numbers, is mag-display po siya ng panibagong error message na please enter a positive number. Kunyari po, ang i-enter po ng user is -1. Yan. Malalabas po yung error message na please enter a positive number. Then magtatanong po ulit siya ng panibago. Then pagka po hindi po kunyari po, nag-true po yung condition na to, ibig sabihin magtuturo din po yung condition ng while. Di babalik po siya dito sa pinakaunang statement na kung saan magtatanong po siya ng panibagong amount po sa user. Then pag nag-false naman po to, syempre mate-terminate po yung loop. Then dito naman po sa next statement is tatanungin po yung kung ano po yung pinili po nung in-enter po nung user dito po sa choice. Kung 1 or 2, kung dollar to peso or euro to peso. Pag 1 po yung pinili po nung user, papasok po siya dito sa if statement na if yung choice po is equals to 1, then papasok po siya dito sa mga methods na to or sa mga class na to na mamaya po is babalikan po natin din. Then kapag po naman 2, ganun din po na babalikan na lang din po natin mamaya para mas mapaliwanag po natin yung mga nakalagay dyan. Then, pagtapos po niyang if na yan, if 1 or 2, if wala naman po sa 1 or 2 yung napili ng user, dito naman po sa if 3 po yung napili niya, which is exit po, then magpiprint po siya ng mga parang exiting message po na ibig sabihin ay nag-exit na po yung user. Then dito po is nilagay po namin yung break para po matigil po yung while true, then ma-terminate na po yung program. Then dito naman po sa isa pang else if na aming ginawa is dito po, if yung user po ay hindi in-enter ang 1, 2, or 3 po, ay magdi-display po siya ng error message or yung warning po na dapat ay 1, 2, or 3 po yung ilalagay ng user.
Ganito po lang. Kunyari po, ang in-enter po ng user is 4, dapat po magtatanong pa rin yung program kung 1, 2, or 3 po. Yan. Yan. Next naman po is yung aming aming ginawang class na currency.java. Ang una po is nag-declare po kami ng dalawang private variable na dalawang private variable, then ginawan po namin siya ng getter and setters. Yung sa rate to peso po is hindi na namin ginawan ng setter kasi hindi naman po dapat na na babago po or na ma-modify po yung value nun, kaya hindi na po kailangan. Then dito naman po is gumawa po kami ng method na nagre-return ng value ng yung converted na po na amount nung specific po na pinili nila, kung dollar to peso or euro to peso. Then gumawa rin po kami ng panibagong method na nagdi-display po nung yung parang transaction po ganun. Then ito po ang parent class namin. And ito naman po ang dalawang child class. Ang una po is ang class dollar, child class na dollar. And dito po is nag-declare po kami ng ito po yung kailangan po ito dahil po meron po kami nilagay dito sa constructor na to. Dapat po required po sa child class na maglalagay din po ng constructor na halos katulad po talaga nung sa constructor ng parent class. Then dito po is nagawa po kami ng override na method na katulad po nung nasa parent class. Kung hindi po natin lalagyan ng override yan is mag-error po dahil po meron po siyang kaparehas na methods. Then balik po tayo dito sa una na ito po. Dito po is isinet pagka po yung 1 po na pili natin is mapupunta po siya dito sa $.set_amount na ang pupuntahan po niyan is ito po. Itong method na to. Then yung nilagay po ng user na amount, ito pong amount na to, yung nakuha po natin dito, is makukuha niya po yun, then dadalhin niya po dito na isa-set niya po yung amount na yun. Then dito naman po sa $.displayInfo is mapupunta naman po siya dito. Depende po sa pinili ng user. Kunyari po dito po. Napindot po. Dito po, $.displayInfo. Ibig sabihin po, ito po yan. Tas ito po, .displayInfo. Ito pong get rate to peso is galing po sa getter po nung dahil po na-inherit na po nung display nung dollar na child class, yung parent class niya po is hindi na po natin kailangan maggawa ng panibagong getter at setter para po makuha yung value yung nakuhang value po galing po sa main class. Then ibig sabihin mapupunta po yung ito po. Ito mapupunta po siya dito. And dahil po ang sinet po nating ito po, ang sinet po nating rate to peso is 58. And yun po ang makukuha niya na value. Para po mas simple is para pong ganito ang nangyari diyan. Naging parang 58 lang po at naging ganyan lang po siya. Yan. Para po mas malinaw. Yan. Then dito naman po sa get amount, dahil po nga po na-inherit na po nung child class, yung parent class is hindi na po kailangan ng panibagong getter. Then makukuha niya po yung in-input ng user na amount dun sa main class. Then dito naman po sa convert.peso is yan po yung ginawa nating method kanina na
nagre-return po ng value ng amount, tapos i-multiply niya po sa rate.peso, which is ito po, yung 58, kung ano, tas amount po, tas ipong-multiply niya po, then yun, makukuha niya na po yung return value ng convert peso. Then, yun. Then, dito naman po sa override, dahil po, ayun, napaliwanag ko na pala to. Wait na, ano pa. Then, ganun din po dito sa else if na choice is equals to 2, na kapares lang din po niyan, ang pinagkaiba lang po is, ang iba po yung kanyang, value po nung rate to peso po. Ito. And ngayon naman po, i-demo po namin yung aming buong program. Okay. Kunyari po, ang pinili po namin is dollar to peso. And mag-enter po kami ng amount. Pero imamali po muna natin yung input para po sa mga validation na ginawa namin. Yan. Kunyari po, nag-enter po kami ng string is maglalabas po siya ng error na please enter a numeric value, then yun, tatanungin po ulit yung user. Pagka naman po ang inilagay ng user is negative numbers, is mag-show ulit siya ng panibagong error message na mag-enter po ng mga positive numbers or yung non-negative numbers po. Then, enter tayo ng 10. Yan. Dito po is kinonvert niya na po yung ating input na $10 into peso po. Ang isa pong dollars is 58 pesos. Then, ang converted value po is 580. Madali lang yan. 58 times 10. Sure na yan. Then, next naman po is ang euro to peso. Yan. Kunyari po, mag-enter din po tayo ng 10. Ang value po niya is 62 peso per euro po. Then, yan po. Makikita po natin na tama po yung nire-return na value ng aming code. Then, kunyari po, ang pinili po ng ating pinili po ng user is hindi po kasama sa 1, 2, 3, is dapat po magtatanong po ulit siya ng panibago na at magdi-display po ng error. Then, pag 3 naman po ang pinili is magdi-display po siya ng exiting message po na nagpapaano po na mag-terminate po yung code. Yan, ito po. And yun lang.